Pinoy Gising na! Hoy, araw na po ngayon ng Martes, unang araw sa buwan ng Abril 2025. Dako na tayo sa gumigising na headlines. Mga balitang gigising sa'yo sa Pinoy Gising Headlines. Sa ulo ng ating mga balita ngayon Tuesday morning, pagsasabatas na 200 pesos na aumento sa sahod, ipinanawagan muli ng grupo ng mga manggagawa. Pinoy Gising! Pause na pause yan. Oo nga eh. Nag-concert kagabi. Bababaan ko para Ay, may sa'yo. TV tayo ngayon na nakikita Oo, mo nasa yung- TV na tayo ngayon. Ay, kita mo yung pamamaga ng mukha ko. Ha? Yeah! Hindi kami inform. Ayoko pala. Hoy, na-inform ka. Ay, na-inform ako. Ayan, balik tayo sa ating headlines sa pagpapatupad ng maximum suggested retail price sa mga imported na bawang pinag-aaralan na ng Department of Agriculture. Pinoy Gising! Bababaan ko para hindi halata. Malaki ang taas presyo sa mga produktong petrolyo. Arangkada na! Pinoy Parang may Gising! katono. May katono ba? Yung pang alas 6. Huy! Wala ako sinasabi. Ikaw lang yon. Balita naman sa iba yung dagat, 3 katao patay sa gas explosion sa Uzbekistan. Pinoy Gising! Sa sports, Cleveland Cavaliers nangunguna pa rin sa Eastern Conference at malapit na po ang playoffs ng 79th regular season ng NBA. Pinoy Gising! At sa mga ulo! Ayan na! Teka muna, medyo na. Ganyan po siya pag alas 4. Sabi ko na nga, babe. Oh, hindi ako na-inform na meron palang TV. sabi Ayan ko, na. Mabuti na nakasuot ako na medyo mayos-ayos ngayon. Di yan late. Hindi ako late. mas late Ay, ako. ito na sa mga ulo Ayan na. ng balitang showbiz. Nako ha, matindi ito ngayon, itong issue na ito. Itong si Arnold Pineda, sinagot na po niya yung issue tungkol sa di umano ay nahatulan siya ng life sentence sa Amerika. Pinoy Gising! At sa isa pang ulo, Ayan na. si Ay de las Alas, hindi naman siya nagsisisi sa pagbawi sa green card ni Gerald Sibayan. Tayo nang isigaw ang sigaw ng sambayanan. Pinoy Gising! Bangon na, tayo na! Dahil ang dami nang nangyari. Alamin ang mga balita, alamin ang mga latest. Live na live sa DWIZ News Nationwide. DWIZ News TV at Aliw Channel 23. Nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Channels. Sino at ano ang mga pinag-uusapan sa lahat ng mga tumpukan? Sino ang mga trending at viral? Gisingin ang mga ugat, gisingin ang mga dugo. Kasama sina Daryl Justin at Larmaine Barreto sa Pinoy Gising! Bakit Sunday morning? Sunday morning. Hindi, wala naman Tuesday morning. Bakit ka Sunday? Eh, naghahanap ako. Para swabe. At saka holiday kasi ngayon. Holiday ba kayo? Oo. Holiday and of course, it's Ano? April Fool's Day. Kaya nga, so holiday nga. Holiday nga. Oo. Yes, okay. Mukha ba kaming nagbibiro? Okay, mamaya magano tayo corned beef. Ayun. Oo nga. O yan, tingnan si Sino? Tisoy. May utang ako kay Tisoy. Ay, oo. Ay, nagbayad na siya kahapon. Oo. Bayad na ako. Yes, so ay, good Fully paid. morning muna. Hindi pa ako nag-good Hoy! morning sa kanila. no? Magandang Tuesday morning! Good morning muna, everyone. Good morning. Ay, ang gusto palang bati ni Anton ay mapagpalang Tuesday morning. Yes, oo. Para lahat tayo pinagpapala. Lalo na sa Sa Love Life. Oh, sa Love Life. Ayan. Yes, oo. Oh, may nasasaktan. Grabe ka naman. Sino Ayun, naman oh. yan? Ayun o, si ano? Siya. Si 49-year-old. Nako! Oh. Nasasakpa sa biglaang pagbabago ng kanyang sistema. Walang pasabi-sabi. Bigla, ay, eto na pala kami. Oo. Teka muna, saan ka naman naglamierda kahapon? Ay, oo nga, Parang kamusta ka muna? Balita ko nagpunta ka ng pahiyas. Oo. Kailangan na ba i-announce? Pwede na ba i-announce? Eh, ikaw magsasabi kasi ikaw galing dun. Kasi, inaano nyo na eh. Inaalam nyo na eh. Hindi ko na kami sa Ano nanap. naman? Lahat naman. Hindi lang, Oo. ngayon, naggaling ako ng kahapon, Quezon, sa Lukman, ating mga Lukmanin. Hello sa inyo dyan. Ayun, good morning. Kita-kits sa Pahiyas Festival. Oo, ha? kasi malapit ang pahiyas, di ba? Sa May yan. Mag-start yan ng May 8 hanggang Oo. May 15. May 15, oh, that's Stella. 2 days before my birthday. Oh! Okay, so Oh, doon ikaw tayo magko-coverage. Tama. Alam mo, sobrang
napaka-warm ng mainit ang pagtanggap sa atin ng Talaga? Warm welcome? Yes. Tama Oo. ba ako? Nag-courtesy call din kayo sa LGU? Oo, Oh, kaso si yun. Mayor ata wala, nasa Oo. labas. Alam mo naman mga taga Quezon at sa mga Quezon, Batangas, Bataan, ang mga yan kapag ka-fiesta, lahat welcome. Party! Oo, sa Bulacan, sa mo ng Bulacan. Oo, Di ang saya. ba? Excited na nga rin sila makita. Wow. Makita tayo. Kala mo famous. Tingnan mo, inuobliga na naman tayo. Okay. Ayan. Oo, kala nyo lang na benta Pwede ko ba? kayo dun. Sandali, total pahiyas festival naman. Baka pwedeng si Hiyas na lang padala natin doon. Kakanya lang ano yan. Baka pwedeng si... Kuya, Oh. Dumayo kayo sa Payas kasi merong nag-register doon ng mga 600 na Oh. kabahayan ang Wow. magpa-participate. Wow! Very colorful talaga ito. Oo. Isa ito sa pinaka-colorful na fiesta sa buong Pilipinas, no? Ang Pahiyas Oo. Festival. Ano ba? Ano pala Considered, yun? Yung mga gulay-gulay, yung kanilang mga saani. Correct. Before daw kasi yan, dinadala nila sa church. Okay. Doon nila pinapabless. Ngayon, Okay. sa sobrang dami ng nagpapadala sa Yes. simbahan, Oo. sabi nung pare, nung ura paroko daw, Oo. magbabahay-bahay na lang ako. Doon ko Ayun. i-bless. Oh, tama. Kaya Mas naging, maganda. yun, hanggang sa naging festival siya. Oo, Okay. naging tradition na talaga yung gano'n, no? Yes, oo. Kakatuwa lamang. Tapos may mga ano pa yan, parang mga parol-parol yata na iba-ibang kulay, di ba? Yes. Oh. Tapos ayan daw yun. sa gabi, dalawang version daw yan. Ay. Yung umaga, yung mga gulay, yung mga Oo. disenyo ng gulay-gulay. Oo. Yung gabi, lights. Ah, nice. Okay. Oo. Okay. Pero ang pinaka-fiesta nila is what day? Is it May 15? 15? Ayun. 15 Yes. talaga. 15 talaga. Oo. Oo. Siguro it will fall on Sunday. No, Siguro. I think it's Thursday. 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 Thursday siya this year. Yes. Naku, ang layo ng Para siya, Kasi usually, di ba, pag sa Ano daw Sunday nila, eh. kung ano daw araw pumatak ang fiesta ni San Isidro Labrador. which is, Oh, ano, which May is May 15. 15. Yeah, oo. Yun ang sinusunod nila. Para pala siyang bangus festival na hindi natatapat on a Sunday. Yes. Pwede Oo. dito like April 30. May sinusundan Na talaga. may sinusundan talaga na fixed date. Kumbaga. Ayun. Oo. Parang Bataan din. Di ba? Yung Ang Bataan Day ba to? Bataan Day. Yeah, April April 9. Ay, talaga sandali siya. ito po ang April 9. segment na Fiestas Pilipinas. Ito ang segment nga, na Pinoy gising na chikahan. Yes, oo. Kasi tayo ng mga balita. Ang dami tayong mga balita. Ang ganda ng mga balita Oo, ngayon kasi hindi rin. ganda ko. Ay, Hindi, medyo relax na kami ngayon kasi 2 oras na. Wow. talaga ba? Kala nyo ba relax kami? Sabihin nung mama dyan, ganon pare. Manda ka. Oy, hindi, Work good pala good tayo. morning nga muna tayo na Oo, maayos. hindi pa nga tayo nagpapakilala, chika tayo ng chika. no? Hindi, okay daw. Nakalagay naman sa TV yung pangalan natin. Oo, Ayan Ay, Huy, wow. kulang yung Anton, di ba? Oo. Ano ba dapat? May ano yan, may... Gandang Anton. Hindi, dapat meron letter H yan. May letter H, may letter E, may letter W, and X, Y, Z. Sige nga. Palagay nga nun. Tingnan natin kung nakalalabas. Parang ang pangalan ng gamot yun. Kaya, para reseta na hindi mo maumali. Ano, sino ba nagreseta ng pangalan mo? Magandang morning Pero ang po. pronunciation nun si Anton lang. Ay, bago na ang bansag, bago tayo magbalita, bago na ang kanyang title. Yes. Virginal pa rin. Pero hindi na yung Diamond Platinum Showbiz Reporter. Nag-retire na. Nag-retire na yung kahapon lang kasi wala ka nga. Ang pangalan niya, ang kanyang ano niya ngayon, title ngayon is Miss Kabit. Yeah. Miss Kabit Cavite. Yes. Cavite, Oo, I Etibak love- ba? Etibak. I love it. Etibak. Ang perfect. Para mas maganda nga yung Miss Etibak. Mr. Pag Etibak kasi parang drogan dating. O hindi, Kolokyal. Oy, guys, paalala namin. Bola lang, walang droga. ha? Hindi bola, walang ganun ha. Wala. Bola, walang droga. Ayan. para mali. Uso-uso ngayon ang mga liga, ha? Oo, kaya andun ako lang sa mga liga kasi ang dahil Ayan na. mga pogi. Ay! Nagkalat ang mga pogi. Alam mo naman ang mga di ba, ang mga tunay na lalaki, minsan ang laman lagi yan ng court. Di ba? Court lamang yan sa computer shop o nang ganun. Oo, hindi tapos kapag walang laro, nasa bahay na talaga yan. ML lang yan. Tambay. Kaya yung iba naman, hindi talaga nagpupunta kaya naglalabasan yung mga yan kapag kaliga. Oh my goodness, ang dami mga cutie. Oh my goodness. Oh my goodness. Ramdam niyo ba yung oh my goodness? Talaga, So, talaga. si Daniel ba lumalabas
pagkano. Para nagliliga ka ba, pare? ML. ML ang liga niya, sabi ko yun. Oo, pero hindi na basa kasi ngayon basketball tsaka volleyball. Usually yun naman kasi masikat ang basketball sa mga paliga. Yes. Tas yung mga volleyball usually sa gabihan yung mga girls. ganon. Oo. Pero- Bakit kapag pag basketball, lalaki talagang tunay. Pag volleyball, mga beki, no? Actually, pwede lang maglaro. Oo, ano? Oo, grabe. Kasi pa may pagpalo nila, may biglang split. Oo, kaya kapag ka merong tunay na lalaki sa volleyball, mapagkakamalan din o pinagdududahan din Becky. Di ba? Oo, pero hindi naman lahat. Hindi naman Oo. lahat. Nahahalo. Di ba? Hindi lahat. May mga nahahalo. Paminsan-minsan lang kasi. Oo. Kasi usually kasi ang mga Becky talaga pang volleyball talaga Oo. yan, di ba? Yes. Talagang kapag ka lumipad dyan, alam mo mga Darna. Correct. Di ba? Yeah. Tsaka may mga tili-tili pa sila, di ba? Oh, mas Oo. malakas pa ang tilian ng Correct. volleyball ng mga Becky kaysa sa basketball ng mga lalaki. Oo, tapos kapag ka nakaka-score sila, nag-split. Ayun. Kaya nga. Yes. Oo, tapos actually yung mga yan, kahit mga Becky, mas fast-paced ang laro ng volleyball sa kanila. Mas Correct. malalakas ang palo nito mga to. Oo, pero ikaw, Dada, anong sport mo? Ay, video games ako. Video games ka lang? Hindi ako Ah. ganang palabas. Ay, kasi ganun ang mga mga rich kid, di ba? Video games. Oo, mga video games lang. They're gonna Di ba, be mga controller. mga couch potato, mga yan Yeah, eh. console. Oo. Console Ikaw, lang. madam, damin. Kumain. Ka- Yun ang sport ko. Kakaiba pala. Sandali, hindi namin alam ang Ako, sport mo. tongkit. Hoy! Yung anong oras yung liga ninyo? ano? Oo, tongkit. Akala ko madyo. Gusto siya lang, mahjong. Mahjong. Hindi, tong-it! Uy, pero ang laking tulong ng mga mahjong na mga sugal na yan, lalo sa mga matatanda. Huwag lang masyadong sugarol, ha? Malaki ang tulong kasi lalo yung tong-it, yung mahjong. Kasi nakapag-isip sila. So yung Yung brain kanilang brain nila, function. yes, patuloy na nagfa-function, hindi namamatay ang mga cells. Kaya malaking tulong yan. Kaya nakita mo yung mga yung mga Chinese, di ba? Mahilig sila sa mahjong, matatanda na, very vivid pa yung kanilang mga memory. Very bright. Oo, di ba? Pag kinausap mo, Oo. Correct. Sharp pa din, sharp. Yeah, very sharp ang kanilang memory all along in the moonlight. Wow. Kumanta na naman po siya. Ay, Daniel, nakalimutan natin yung opening ni Anton kanina, kung ano yung kanta dapat ngayon. Oo. Meron pala. May surprise Hindi yung pala. Buti na nakalimutan lang. ka pa. Kasi radyo lang. Pero ngayon, 2 oras na po tayo magkakasama-sama. Ayan, makakapag-intro na tayo. Oo nga, nagbuka na tayo Makakapagbalita sa na FM tayo. station. Nichikahan. Naging komentary tayo bigla. Ito po ang Pinoy Gising live na po sa DWIZ 882 Metro and Mega Manila at sa DWIZ News TV. Siyempre, kasama dyan ang Aliw Channel 23. 2 oras po ang kulitan at balitaan ang ating pagsasaluhan. Sumasa inyo at sumainyo pa rin. Sumasa inyo pa rin. Ayun, kaming 4. Wala na kayong choice. Pakuna po kami. Makakasama po ninyo ngayong Eid Mubarak. Tama ba ako? Eid Mubarak sa ating mga kapatid Di ba na. fitir nga? Idil Fitir. Pero yun ang bate. Yun ang bate. Parang hindi ko alam kung Mubarak o Eid Mubarak, pero it's Eid Mubarak to our Muslim brothers and sisters na Ayun. nagse-celebrate niya ng Idil Fitir today. Ayun. Akin ko lang nalaman yun, ha? Oo. It's Eid Mubarak. Hindi ko alam kung Mubarak o Mubarak. Mhm. Kailangan ko i-check yan mamaya. I think it's a maragsa, Mubarak. Mubarak Mabilis na. Mabilis. Ayun. O siya. Kami na po bahala sa inyong, sabi ko, ano tong roleta? Sa programa pala kagabi. Kami na po Kala ko may bahala sa palaro inyong tayo. almusal. Hanggang 6 in the morning po tayo magkakasama-sama. Daryl Justin. Main Barreto. Miss Etivac! Virginal Anton! Gising! Ito, oras na. 15 minutos makalipas ang alas 4 na morning. Dako na tayo sa unang sigwada ng gumigising na mga detalye ng balita. Gising! Ipinanawagan muli ng Trade Union Congress of the Philippines ang agarang pagpasa ng panukalang 200 pesos legislated wage hike. Ay, actually, parang nakalimutan ng pag-usapan ito after ma-approve. Tama ba ako? Na-approve na ito sa Kamara.
at saka Ano sa nga yan? Senate. Yung 200 pesos na wage hike Ng mga private? ng private, oo. Parang napag- pagdadaanan nyo. Oo. So, napigil dahil ang daming nag-iusapin ngayon, babalikan daw. Binigyan diin daw ng TUCP na ngayong halalan dapat ay maglatag ang mga kandidato ng mga solusyon kaugnay sa mga isyong kinakaharap, marginalized sector, kinakaharap po ng marginalized sector, partikular na ang kahirapan at endo. Kaugnay nito, nananawagan ang grupo ng mga manggagawa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na talikuran ng mga ingay politika at magpakaama po sa bansa sa pamamagitan ng pagsisertipika bilang urgent ng nasabing panukala. Una rito, nagbabala ang mga employer na ang maraming empleyado at maliliit na negosyante ang maaapektuhan oras na maging batas ang across the board 200 pesos wage hike. Pinoy Gising! Samantalang naglabas ang Department of Labor and Employment o DOLE ng pay rules para sa manggagawa sa darating na holiday po ngayong buwan, which is nagsistart nga ngayong araw. Ayon sa DOLE, makatatanggap pa rin ng 100% sa arawang sahod ang empleyadong hindi papasok sa Idil Fitir April 1. Ngayon po yan, 100%. Pumasok o hindi. Araw ng Kagitingan naman sa April 9, Huwebes Santo, April 17 at sa Biyernes Santo, April 18. Yan po yung mga kahit hindi pumasok ay makakatanggap ng buong arawang sahod. Makakatanggap naman ng 200% o times 2 na sahod at dadagdagan na 30% para sa overtime ang mga manggagawang papasok sa mga nabanggit na regular holiday. Kaugnay nito ang April 19, Black Saturday, na isang special non-working holiday ay paiirali naman ng no work, no pay. So kung may pasok po kayo ng Black Saturday at kayo po hindi pumasok, wala pong bayad ng araw nyo, yung araw po na yan sa inyo. Inilatag po ng ahensyang patakarang ito upang tiyakin ang tamang kompensasyon para sa mga manggagawa sa darating na mga holiday ngayong buwan. Pinoy Gising! Ganito pala pag unang oras sa TV, pawis na pawis ka, no? Kasi inunan yung chika. Tapos sino kasikahan mo? Yung mahilig bang chika, no? Oo, chika pa more. Di baka ko lang. Aircon po! Oy, sa oras na alas 4:18 ng morning. Latest naman partner mula sa Filipino Mirror. Pinag-aaralan na rin ng Department of Agriculture o DA ang paglalagay ng Maximum Suggested Retail Price o MSRP. Ito parang ang lagi nilang band-aid solution. MSRP po. Ito naman sa imported na bawang. Ito ay dahil sa mataas na presyo ng produkto ng mga pamilihan sa Metro Manila. Sa pag-iikot ni Agriculture Secretary Francisco Tiularel Jr. sa Mega Q-Mart Quezon City, umabot sa 140 pesos hanggang 150 pesos ang presyo ng kada kilo ng bawang. Ayon sa kalihim pinaiimbestigahan nito sa kagawaran kung may nananamantala sa presyo ng bawang. Pupulungin ni Secretary Laurel ang mga stakeholders, kabilang na po ang mga garlic importers. Sakaling hindi madadaan sa dialogo, ikinukonsidera ng DA na maglagay na rin ng MSRP sa bawang upang makontrol ang presyohan nito. Sa ngayon, bumubuo na ang kagawaran ng hakbang para palakasin ang produksyon ng lokal na bawang sa bansa. Pinoy Gising! Sa pang-latest mula sa Filipino Mirror, tatagal hanggang 2 buwan ang 45 pesos na maximum suggested retail price o yung MSRP sa kada kilo ng imported na bigas. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., maaaring irekomenda ng kanilang departamento kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang muling pagtataas ng taripa para sa imported na bigas bilang proteksyon naman sa mga lokal na magsasaka. Kanila pang anyang tinitingnan ng sitwasyon sa pagtatapos ng anihan bago pagdesisyonan ang nasabing hakbang. Binigyang diin pa ng kalihim na plano din niyang ibaba pa sana ang MSRP sa halagang 42 pesos kada kilo, subalit iginiit ni Agriculture Spokesman at Assistant Secretary Arnel de Mesa na kailangan pang pag-aralan ang pagpapababa ng presyo nito. Pinoy Gising! 20 minutos makalipas ang alas 4 na nagmamadaling morning. Latest pa rin sa Filipino Mirror. Nako po, ito na yung pinaka-ayaw kong sabihin sa inyo. Okay, next item. Bumuo po ng special... Kahit ikaw, sasakit ulo mo dito. Wag mo May na- dala ka ngayon eh. Alam ko na yan, kaya nga wag mo nang basahin eh. Tataas ko ang presyo ng langis bukas. Buo po.
Ano bukas, mamaya na? Ay, mamaya pala. Mart- Kala ko Monday ngayon. Kasi nga, nasa labas ka kahapon. Oo. Tapos tinanong mo ko, "Hoy, bakit Sunday morning yung tugtog mo?" Pero wala tayong choice ha. Aarangkada po mamaya. Kaya yung mga nasa labas, magpa-full tank na nyo. Pa-full tank na nyo ha. Kasi aarangkada po ngayong araw panibagong malakihan. Hindi lang basta dagdag presyo, malaki ang dagdag presyo po sa produktong petrolyo. Base po sa mga abiso ng mga kumpanya ng langis, tataas ng piso at 20 sentimos. 1 peso 20 centavos ang aumento sa kada litro ng diesel at kerosene. Ito yung masakit. Piso at 40 sentimo. 1 peso 40 centavos naman ang dagdag sa kada litro ng, aray ko po, gasolina. Epektibo, nako, ayan o. O yan, meron pa kayong 4:21 na ngayon, meron pa kayo higit 1.5 oras para magpa-full tank na nyo dahil epektibo mamayang alas 6 ng morning para sa lahat ng kumpanya ng langis ang nasabing price adjustments maliban po sa clean fuel na magpapatupad ng taas presyo mamaya pa pong alas 4:01 ng hapon. Isa sa sinasabing dahilan ng price adjustment ang patuloy na pag-atake ng Russia at Ukraine sa mga energy installation. Pinoy Gising! Hindi na ako aabot. Bakit? Alas 6. Okay, wala na tayong no choice. Malamang, may driver ba dyan? Ang laki piso. 140, gasolina ka ba? Oo. Aray, di ba? 140. Buti pa yung diesel, 120. Isipin mo sa 10 Oo. sa 10 litro, 100. Exactly. 140 pesos. Ang laki. Oh, di ba? Ang 140 pesos ngayon sa aming mga Wala ka na dito, magpapagas na ako. Oh, sige, bye. Bye. Ikaw mag-5 o'clock ha. Hindi na ako babalik. Uwi na ako. Pumasok na para sa tsikahan ng 15 minutes. Parang kapon lang, nagparamdam siya, Orange News. O sa ibang balita naman, bumuo po ng special committee ang Department of Transportation o DOTR na mag-aasikaso sa Public Transport Modernization Program ng pamahalaan. Alinsunod sa nilagdaang kautusan ni Transportation Secretary Vince Dizon, kailangang makipag-usap ng bagong o binuong komite sa mga apektadong stakeholder ng nasabing programa. Alamin ang kasalukuyang estado nito at tukuyin ang mga issue at concern hinggil sa PTMP. Inaasahan din na sa loob ng isang linggo ay naisumiti na sa Office of the Secretary ang mga rekomendasyon ng nasabing special committee. Alinsunod yan sa mga nakuhang impormasyon mula sa mga stakeholder. Pangungunahan ni DOTR Undersecretary for Road Transport and Non-Infrastructure Ramon Reyes ang binuong komite kung saan makatutuwang niya si Office of the Transportation Cooperative Chairman Mon Ilagan. Pinoy Gising! Ayun. Sige, mamaya gawin natin yung buti hindi pa nila narinig. Ay, sa oras po na alas 4:23 na nagmamadaling morning, Arnel Pineda, ito si lead singer ng Journey, tama? Arnel Pineda, sinagot na, kumanta pa ng Journey na, sinagot na ang isyong nahatulan siya ng life sentence sa Amerika. Huwag ka na sumakit ulo, andito na si Anton! Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! Dali na, magbalita ka na! Ito na! Ay, mamaya mga kaibigan, magpapalit kami ni Dada ng yan. papasahin. Ah. Ako magbabasa ng sports, tapos siya sa showbiz. Sige, gusto ko yan. Tapos, kailangan ha, yung boses mo, ganun pa rin ha. Nakarating na ba sa'yo yung balita? Pag kayo nawalan ng boses ngayong araw, Alam mo, at magsosolo ko bukas, ipapamemo ko kayong dalawa. Sandali, tandaan mo, pag tayo wala bukas, at least nakaganti na kami. Agantihan. Hindi kasi, Yung sa'yo 3 araw yun, ha? alam nyo kasi, ano kasi, may placement kasi ang boses. Hindi yung kahit ako nagtitiri, hindi ako, di ba? Kasi yung placement ng boss, dapat alam nyo yun. Di ba, taray, no? May placement. Oo, may placement yun. Ano yun, spots? Oo. Bigay mo na yung Facebook mo, magpa-enroll na kayo. At the Virginal Anton School of... Oo, si Mama Bet ang una-una kong magiging voice Ayan na naman. student. Ayan ka na naman kay Yusek. Si Mama Bet, ha? Magtaaral ka sa akin ng voice lesson. Bakit magaling ako sa voice lesson? Oo, kasi Talaga ba? mahilig ko sa voice. Makes sense. Di ba? May sense. Yan po. Ang sabihin mo na naman, madam damin eh. Balo ka dyan.
At yan po ang witty quote yan, Ton. Bye! The voice. Kasi mahilig ka sa Oh, voice. diba? Very And, with sense. Yeah. May sense. Makes sense. That's nice. Anyway, ito na sa Ibonitang Showbiz na ko. Kumakalat ngayon ito sa itong issue na to ha, sa isang YouTube channel. Pinakalat na isang YouTube channel na di umano ay nasentensyahan o nahatulan ng life sentence itong si Arnel Pineda. Oh. Nakakainis naman, hindi na nakikita na ako sa TV ngayon, di ba? Wala. Samantala pa mga oras, nagkukuya-kuya ako, ipapabagay yung gadgets pa ako. Sabi niya kahapon, pagka-radyo lang kami, no holds barred. Pag TV, medyo sanitize. Oo nga. Parang ang linis-linis tuloy natin. Oo, kasi alam niyo naman ako pag nandito na, gano'n na ako, nagaganyan-ganyan na ako. Ay, ba't di ba natin dinala yung rocking chair dun sa... Bakit? Parang umano na nga to, parang ayan. nilagyan yata nila Ayan. ng ano to. Anyway, going back doon sa kay Arnel Pineda, no? Ayon dito sa balita, di umano ay nahatulan nga ng life sentence. Itong si Arnel Pineda dito sa korte po naman ng San Francisco, California. Oo, itinanggi ito ngayon ni sa pamagitan ng niyang Instagram page, itinanggi ito, tahasang itinanggi ito ni Arnel. Ayon kay kasi may nagtanong sa kanya kung gaano katotoo ang naturang balita na di umano ay nahatulan nga siya ng life sentence dahil sa pang-aabuso daw. Oh. Yun Oo, nga, hindi bakit sinabi kung bata or something. Oy, ingat kayo doon sa mga mahilig sa mga minor de edad ha. Kauhuli lamang sa kanina lamang ha, doon sa isang Talaga? kanina yata o kagabi yung isang CPA lawyer. Uy. Oo. Talaga? CPA lawyer na may mga pinapatulog na mga bagets. Nako po. Oo. May mga bagets doon sa kanyang bahay na kita na naabutan ng mga otoridad, 3 batang bagets. Nako po. Yan. Ay. But anyway, going back ulit kay Arnel, no? May nabalita pa o doon pa sa nasabi nga YouTube channel, sinabi nito na di umano ay nahinimatay itong si Arnel nung iserve sa kanya yung desisyon na na life sentence. Ngayon nung tinanong ito ng kanyang follower, itahasang itinanggi ito nitong si Arnel at sinabi nga niya na do the math, sabi niya gano'n kasi sabi niya I'm in a nice place and the issue is in San Francisco, sabi niya gano'n. Yung nice place na sinasabi niya, of course, the Pilipinas kasi para sa kanya ito ang pinaka-nice place ngayon, mukhang fake news nga at talagang fake news kasi noong March 29 lamang nag-post pa itong si Arnel na nandito siya sa Pilipinas. And then the following day nag-post ulit siya na nandun siya sa parang skyline somewhere here in the Philippines also. So doon sa komento marami nag-comment doon na mabuti na lamang daw at hindi sila naniwala doon sa fake news na yon at nag-research muna sila at doon nila nalaman na walang katotohanan nga ang nasabing balita. Ayun. Yan, okay. At least confirm na hindi. Correct, oo. Kaya huwag kayong kasi gagawa nga ako ng YouTube channel para Yan. para malaman niyo ang mga talagang tunay na nangyayari, hindi puro fake news ang mga nalalaman ninyo. Ano Naku, pangalan ng Steve. channel mo? Oo. Ayan. Etivac. The Etivac channel. Correct. Ayan. Maganda. Bagay. Diba? I like it. Oo. Dimes, benta na natin. Oo. Ang it means entertainment. Ayan. The E in Etivac is for Ang back is entertainment. bakla, Etivac. Gusto ko yan! I love it! Abangan! Subscribe kayo. Etivac, Going ko na kayo. entertainment, bakla. Pwede bang yun na rin pangalan na Sunday program? Yun ang Ibonitang Showbiz pa rin na sa inyong dalawa. Maraming salamat kay The Etivac Channel. Etivac channel lang. Virgin Lanton. Magsusubscribe ako sa channel nito. Correct. Ako din. Ang tanong, kailan niya sisimulan? Baka simulan niya, wala na. Oy, alas 4:29 na po ng morning. Gising-gising ba? Ay, hindi. Pwede kayo mag-relax. Pero gumising kayo para sa balita namin. Holiday nga pala ngayon. You can relax. Ay, oo nga pala, holiday. Yeah. Inisip ko, sabi ko, Oo. bangon na, malilate na. Yung mga may pasok ngayon na double pay. Oo, yan, ayun. double pay po Gaya ngayon. ko, gaya niya, gaya ni Anton. Yay! Double pay po. Dahil ganado na kami, magbabalik po ang Pinoy Gising! Pinoy Gising! Pinoy Gising! 34 minutos po, makalipas ang alas 4 na nagmamadaling morning, ikalawang bahagi po. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Nahulog.
natanggal, di ba? Ayan, okay. Pinoy gising pa rin po sa DWIC Nagising Aliw ako. Channel. Good morning! Nahulog yung mic. Ako nag-wardrobe change muna ako. Pawis na ako. Kasama niyo pa rin po. Siya po si Larmaine Barreto. Nakakaisa si boss. Boss, minsan lang nagtago ng pangalan eh. Wala na, dinagdag niya ni LAR. Nice. Ang hirap pa naman sabihin, Uy, Larmaine. Ma'am Jen, Larmaine Barreto nga daw. Wag na, ayaw niya. Ay, Kung kayo kiusap. bibigyan ng ayuda. Ay, ayun lang. Ayun Meron lang bantay. Meron ng blackmail dito. Kasama niyo pa rin po, Daryl Justin. Barreto. Pinoy Gising! Sa oras na alas 4:35 na morning, tanggap muna tayo ng mga report. DWIZ Patrol Report! 3 menor de edad na kabilang sa inarestong Pilipino sa Qatar, pinalaya na. Detalye mula kay Patrol 45, Raul Esperas. Pinawalan na ang 3 Pilipinong minor de edad na lumahok sa pro-Duterte rally sa Qatar. Sang-ayon nito sa Department of Foreign Affairs. Napag-alaman na ang 3 minor de edad ay pinalabas na ng kulungan ng Qatari Police dahil ito ay kabilang sa mga Pilipinong naaresto sa nasabing bansa. Ayon kay Foreign Affairs Undersecretary Eduardo De Vega, matiling nakakulong ang 16 pang Pilipino na kinabibilangan ng ina ng 3 minor de edad. Na question naman na umano ang mga babae habang sumasailalim pa sa karagdagang interogasyon ang mga lalaki ngayong araw. Ayon kay De Vega, wala pang katiyakan kung pwede silang makapagpiyansa o kung tutuluyan ng pakawalan. Inaasahan na makukulong sila ng mahina ang 3 taon kapag sila ay sinintensyahan ng Qatari Court. Paalala ng Department of Foreign Affairs sa ating mga kababayan na lalahok sa anumang klaseng protesta na alamin ang batas sa bansang kanilang tinitirhan upang hindi matulad sa mga pro-Duterte rallies na naaresto sa Qatar. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa Pila Metodo Lakas, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report! O para naman sa sa mga mamamalengke dahil nga Ayan na. holiday ngayon, kailangan yung maghanda ng mag-prepare ng budget. Oo naman. Mamalengke ng inyong pangbuong araw, almusal yan hanggang hapunan Oo. Kaya naman, dako tayo sa ating palengke price monitoring. Andyan po si Mama Beth Yusek Yusek! sa SM Talipapa sa San Iba-iba Pedro. na Yusek. Sa San Pedro Mercado Market dyan po sa May Malinta sa Valenzuela City. Alamin natin ang kanyang mga presyo at masasuggest Ayan. na ulam for today. Mas may time siya ngayon mag-suggest sa atin. Ayan, Oo. Mas malawak ang time mo ngayon, Mama Beth. Ayan, Yusek Beth Yusek, Samson, good morning. Metro Patrol reports! Yes, good morning, I'm back. Wala ako kahapon. Oo nga, Ayan. parehas kayo neto ni Maine. Same, ako din wala. So, nagpahinga, sobrang pagod ng linggo hanggang ngayon namamaos pa. Ay, Anyway. you and I are the same. Halata naman. Oo nga eh. Bonnie Tyler ako ngayon, Bonnie Tyler. Anyway, eto, kagabi, nag-ikot ako nga dito nga sa Malinta Market bago ako umuwi. Ay, naku, meron na sila yung MSRP, yung sinasabi nila na 49 pesos na bigas. From 52 yung imported rice, from 52 pesos, 49 na lang. So, tipid ka 3 piso. Maganda naman yung bigas na to. Hinawakan ko, inamoy-amoy ko, pinisil-pisil ko. Ay talaga naman maganda. Pwede na siya. Yung dating 52, na imported rice, 49 pesos na dito sa palengke malapit sa amin. Very good. Ayan. Pero meron pa rin silang 42, 45, 50 pesos, 60, depende sa choices nyo kung anong kaya ng budget yung bilhin para isain nyo. Ayan. Pero sa baboy, ayun, yung pa rin, 380 pesos ang kilo ng laman kasi matpigi. Samantalang 410 pesos hanggang 420 pesos ang kilo ng liempo. Ang manok, 210 hanggang 220 yung mga special parts.
Yung buong manok naman, 200 pesos at ang baka, 480. Sa presyo naman ng isda, ang bangos, 220 to 240 pesos ang kilo ng dagupan na isda. Ang galunggong ay 200 pesos per kilo. Bumaba na, hindi katulad ng nakaraang linggo at saka ng isang linggo, inabot ng 300 pesos per kilo ang galunggong. Pwede na magprito ng galunggong. Ang tilapia, 150 pesos per kilo. Ang espada, 280. Ang ulo ng maya-maya, pang sinigang sa misuto, 200 pesos. Ang laman ng maya-maya, 280. Masarap prituhin yan. Ang hipon, 280 to 450 pesos per kilo. Ang asuhos, 250 pesos yan nilulutong swam. Ang tahong, 120 pesos per kilo. Ayan. Oh my gulay! Ang ampalaya, medyo kumambyo ng konti, tumaas ng 10 piso. Dahil ng isang araw, 122, naging 130 pesos na per kilo ng ampalaya. Malalaki yan yung kulubot style. Yung bawang, mataas. Itong problema. Maraming umaaray sa presyo ng bawang. Dahil 150 pesos ang kilo ng bawang, yan yung may balat. Pero yung talop na, yung mga walang oras magtalop o 180 pesos yan. Yung didiktikin mo na lang yung bawang, grabe, 150 pesos pang sahog mo lang. Para ayoko na magbawang, magsisibuyas na lang ako. Ang Baguio beans, 100 piso, tumaas din ng konti. Pero bumaba naman ng carrots, 65 pesos yan. Ang kalabasa, 35 lang. Ang kamatis, 50 pesos. Meron din 40 hanggang 45 pesos. Yung medyo maliliit, pero yung maganda, 50 pesos. Yung labuyo, 180 pesos ang isang kilo. Ang siling berde, pang-paksiw, 60 pesos. Ang patatas, bumaba rin dahil 75 pesos na lang to per kilo. Ang peche, 55. Sayote, 40 pesos. Ay, chapsay na. Ang sibuyas pula, 120 pesos. Ang puti naman, 75 pesos. Ang talong, 70 pesos per kilo. Pwede na rin magtorta. Ang sitaw, 25 pesos na lang kada tali. At ang repolyo, 75 pesos ang kada kilo. Ako pa rin ang niyang palengke queen ng DWIZ Metro Pop. Yes, anak. Apo, anak. Ano yung asuho? Asuhos? Asuhos? Oo. Asuhos. Oo. Ayan ay kilalang kilala na ng mga Pilipino natin at saka ng mga taga Bulacan. Yan yung nilulutong sa parang tinola style, pero makaliskis siya, masarap, manamis-namis. Isda. Isda ito. Isda po siya, kasama siya sa isda, yung asuhos na yan. Pwede mo igisa sa bawang, sibuyas, luya. Parang paano ka magtinola, ganon din ang luto sa asuhos. Pwede palang itinola ang Oh, isda. ngayon ko nga lang nalaman yung eh. Asuhos. Yung asuhos, napakasarap yan. Igisa sa bawang, sibuyas, luya. Pwede mo lagyan ng malunggay para mas healthy, Mas healthy. o dahon ng sili. Ayan. Bukod sa Ang tawag- malatinola, ano pang pwedeng ano dyan? Sa asuhos. Oo, sa asuhos. Sa asuhos, prito. Ano pa? Yun lang. Prito. Parang yun lang ang alam ko. Yun lang ang ginagawa ko sa asuhos eh. Parang bira ako hindi kasi ako taga. Hindi ako sa namamalengke. Oo. Pero at least Samahan meron na kita. naman. Pag Ayan. naman lang dyan, sasama kita. Ipapamili pa kita ng ulam mo. Ayun na pala. Wala ka na pa ng problema. Kailan ba? Ay, sakto. Kailan ba uwi ng Caloocan? Basta Caloocan, ang layo mo eh. Ayan. Valenzuela si Mama Bet. Ayaw nga Pero pala, malapit-lapit. oo nga Kumpara pala. naman dito sa Pasig, Mama Bet. Yung Valenzuela na, ilang hakbang ko lang galing sa bahay namin. Kaya pagka talaga wala akong choice mamalengke, yan ang puntahan ko. Pero pag sinipag ako, 4 na palengke pag Ayan. linggo. yan. Kaya ka namin tinatawag na Yusek eh. Oo nga eh. O yun, tutuwa naman ako, pinangatawanan ko na nga eh. Ang tawag na nga sa akin ng mga kapwa-reporters ko, Yusek na. Akala nila, meron akong ano rito. Sabi ko, hindi, pampaganda lang yung aura. Ayan. Ayun. Ako pa rin ang yung palengke queen ng DWIC Metro Patrol Beth Samson. Nagbabalik ng tama, naglilingkod ng tama sa Pinoy Gising! Gising! Pwede ba natin gawing stinger yon? Gising na gising! Gising na si Mama Beth. Samantala, alas 4:44 na po na morning, ronda muna tayo sa probinsya. Ronda Probinsya! Sa Comelec sa Naga, pinapaalalahanan po mga kandidato ng tamang paggastos sa pangangampanya, lalo na't nag-iinit at matindi ang bakbakan sa local level. Sa Kabikulan, nariyan po si Kuyang Melvin Machado. Kuyang Melvin, marhay na aga!
Marhay na aga, maliban sa tamang paglagay ng mga campaign posters sa mga nangangampanyang kandidato sa lungsod ng Naga na dapat nasa common poster area, ipinaalala din ng COMELEC ang tamang paggastos sa mga kandidato na naayon sa Fair Election Act. Ang mga kandidato may political party dapat 3 piso, bawat botante lang ang kanilang gagastusin, habang 5 piso naman para sa mga independent candidate. Dahil ang Naga City ay merong 121,773 registered voters, nangangahulugan ito na dapat umaabot lang sa 365,319 pesos ang gastos sa mga kandidato na merong partido, habang 608,865 pesos ang gastos ng mga independent candidates. Ang paggastos sa mga kandidato ay sinisimulang i-monitor sa pag-arangkada ng kampanya sa local level. Ito'y sa kabila na matagal na nilang pag-iikot matapos na sila'y makapagsumiti ng Certificate of Candidacy sa COMELEC. Ang gastos sa mga kandidato ay makikita sa isusumiting Statement of Contribution and Expenditures na isusumiti naman sa COMELEC pagkatapos ang eleksyon, talo man o nanalo ang isang kandidato. Samantala, lingguhan na kung magsagawa ng Upland Baklas ang COMELEC sa Naga City upang matanggal ang mga campaign posters na wala sa common poster area. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa Impilang May Todong Lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Oy, maraming salamat Kuyang Melvin Machado mula Ayan sa na, Naga. Hindi po sky is the limit ang budget, ha? Yung iba kasi Meron pong, feeling nila sky's the limit. Meron pong itinakdang budget ang COMELEC Oo. per voter, Alam ko Yeah. nasa 5 pesos. Tama ba? Alam ko 5 pesos per voter ang dapat lang limit na gastos ng isang kandidato. Pero I'm very sure, partner, it's more than 5. O syempre, Of huwag na course. natin yan. Yung before pa lang, it's more than 5. Doon natin makikita maigi. Hindi kasi meron na yung mga pre-campaigning Sa bagay. pre-campaigning Mga eme. activities, di ba? Pag di ko hindi masabi. Hindi yung counted. Oo. Ay, sa bagay kasi nga, it's part of their personal spending lang, Yes, di ba? Na hindi nakasaklaw doon sa clause. Okay, sure. Samantala, tuloy natin ang ating balitaan. Di, basa ka muna. Naman, pinalaya na ng Bureau of Corrections o Bucor ang 1,058 persons deprived of liberty nitong nakaraang buwan. Nagmula ang mga nasabing PDL sa iba't ibang correctional institutions sa bansa, particular po sa New Bilibid Prison, Correctional Institution for Women or CIW sa Mandaluyong, CIW Iwahig, CIW Mindanao, Davao Prison and Penal Farm, San Ramon Prison and Penal Farm, Iwahig Prison and Penal Farm, Leyte Regional Prison at Sablayan Prison and Penal Farm. Naniniwala si Bucor Director General Gregorio Katapang Jr. na dodoble pa ang bilang ng mga palalayaing PDL sa mga susunod na buwan. Sa kasalukuyan, umaabot sa kabuang 20,269 PDLs ang nakalabas ng bilangguan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pinoy Gising! Oy, 12 minuto na lamang po bago mag-alas 5 ng morning. Relax, pero pwede na kayong bumangon at makinig sa amin dahil magbabalik po ang Pinoy Gising. Pinoy Gising! Mga dugo kasama sina Daryl Justin at Larmaine Pareto sa Pinoy Gising! Oy! Sakto! 4:52 na ng morning. Oy, Karin! Oy ka rin. Wala ba tayong oras para sa first hour? Dako na raw tayo. Foreign news, fire! Balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa Ibang Bansa. Patay ang 3 katao matapos ang isang gas explosion sa isang moske sa Uzbekistan. Ayon sa otoridad, 10 iba pa ang naitalang sugatan. Nagpapatuloy naman ang investigasyon hinggil sa nangyaring pagsabog. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Dali, akala ko si Anton gagawa nito.
Sa second hour. Sa second hour. Second hour, ha? hour. Sige. Sige. Siya, nakamit po ng Cleveland Cavaliers ang ika-6 na pong panalo. Wow, 60th win nila. Matapos talunan ng Los Angeles Clippers sa nagpapatuloy na 79th regular season ng NBA sa score na 127-122. Pinangunahan ni Jarrett Allen ang koponan kung saan nakaambag ito ng 25 points. Gayon din si Donovan Mitchell na may 24 points habang si Evan Mobley naman may 22 points. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising Showbiz Spotted. Ito na! Bakit kami payong? Uy, lakas na ulan. Nainitan ako eh. Naitan. Wala tayong aircon. Ay, ang init kaya Uy, nagpayong sobrang ako. lamig. Akala ko kami snow eh. Kaya nga ako nag-jacket bigla eh. Ayan. Di ba tayo na aking outfit ngayon? Outfit of the day. Bakit, Di ba? bakit bigla ka naging weatherman? Tinanggalan ako ng segment. May props. May proud. Anyway, hindi pa nga bayad to sa Mumbai eh. Hoy! Kay Salome. Kay Salome. Alis na ata si Salome, hindi mo pa binabayaran. Oo nga, ito na nga sa ating balitang showbiz ha. Nako, walang kahit nagagabahid na pagsisisi o walang bahid na pagsisisi itong si Ay de las Alas sa pagbabawi o sa pagbawi niya sa green card ng kanyang estranged husband o nakahiwalayan. Ayan, sige. Ayan. Tinanggalan nila yung payos sa'yo. Pwede ba iangat yan? Angat nyo nga. Zoom out nyo. Ayan, para maki... Yan, zoom out na nila. Hindi, zoom out nila. Zoom out yan. Pakita, habang ina-adjust ninyo. Oo. Yung ilaw. Ayan. Sandali, kulang ka pala ng ilaw. Eto, ayan. Sige, tuloy mo na. Ito na nga. Matapos nga na. Ayan. Para kang Ayan. para kang nagbabantay ng golfer. Ang taray, no? Oo, may caddy ako nakasama. Attorney Rante, may candy na dito. Huy! Anyway, ito na nga, walang kabahid-bahid na pagsisisi. Itong si Ay de las Alas nang ipabawi niya yung green card ng kanyang nakahiwalayang mister na si Gerald Sibayan. Oo, napaiyak pa itong si Ay. Ayon kay Ay sa interview sa kanya, napaiyak pa siya nang matanggap niya ang sulat na pumapabor sa kanya mula sa US Immigration and Shorba Services. Bago pa yung Chorba Services na yan? Anong ginagawa sa gobyerno niya? Napakataas na kredibilidad. Nakalimutan ko eh. US Immigration and the Chorba Services. Ayun, ang galing mo dun, ha? Perfect. Talagang isa kang veteranong showbiz reporter. Sumakses ka talaga na matindi. Mariosep. Boss ba ni Mama Beth yun? No, pinag-usapan nyo kanina, asos, ang sarap-sarap nun sa malunggay. Ayun, oo. Oo, sinabawan. Saka sa prito, masarap yun. So yun lang Ang haba talagang ng dalawa uso. yung meron na yung klaseng luto na yon. Talagang parang malatino. Hindi, paksiw din. Paksiw? Oo, lahat naman ng isda pwede paksiwin, di ba? Sa bagay. Oo, lahat. Ayan. Wag lang yung whale. Good luck naman na mapaksiw mo yun, di ba? Can you consider whale an isda? Kasi lumalangoy din, nagbe-breath din sa ilalim ng dagat. Oo, Diba? pero it's a different. Oo. So hindi pala lahat ng ng isda ay pwedeng paksiwin. Lagi ka pa noon. Kung tayo ay may segment na let's prove it, ito don't prove it. Ano na? Hindi siya nagkakamali. Oh yes, oo, mas madalas mali. Ano sinabi pa so, ang sakit ang ulo ni Dada. Ayan o, kakatawa na naman. Tuloy mo na. yan. Yung tawa ko nga, wala ng volume para si Gira pa eh. Oo, noon kasi nung unang nagpa-interview to si Ay, sinabi niya na hindi niya babawiin ang green card ni Gerald. Pero ito nga, lately nga, ito na nga ay nagdesisyon na nga raw siya na ipabawi na ipabawi na ito dahil sa napakarami pang mga ebidensya na naglabasa, napakarami pang dumating sa kanya ng mga ebidensya na hindi pa man sila naghihiwalay o wala pang ganung senaryo na paghiwalay o pag-aaway, maraming beses na parang nakita itong si Gerald daw
umaayon kay Ayay ha, sa interview kay Ayay, na naispatan na may kasama talagang babae. Ano daw? Ay, naku. At talagang hindi niya matanggap hanggang ngayon na sa text lamang siya nito hiniwalayan. Nge. Ayan lang. Ay, magtanong ka, hindi ka kadi, host ka. Oh. Oh, ito na nga. Ayun na pala. Huy! Transition. Manual transition pala yan. Ano ba naman yan? Oo. Sige, kaya mo yan. Umupo ka, parang ako. Sabi nito ni Ay, naranasan niya raw yung pagkakaroon ng bleeding heart. Oo, dahil sa nangyari. Pero, hindi raw talaga natutulog ang Diyos. Sabi niya ganun. At sabi niya ganun ay yung kanyang bawat patak ng kanyang luha at bawat dasal niya sa Panginoon ay pinakinggan siya. Kaya't ngayon ay masayang masaya siya. Sabi niya, masaya siya. O, ano? Favorite ko kasi si Arman Camby, di ba? Kuyang Arman, good morning! Love ka, Kuyang Arman, lalo na yung buko Ay, pie. pupunta Gusto ngayon, yan. pupunta ngayon siya. Pumunta ba siya? Oo, ngayong araw na to. Ayun. Oo, sabi niya Tuesday. Hindi ko alam kung April Fool's Day to si Kuya Arman. Danny, may report ba si Kuya Arman? Gusto ko siya makausap mamaya. So going back dito kay Ay Dilas-Alas, sabi niya ganon, ay masayang-masaya nga siya doon sa naging desisyon nitong US Immigration and Chorba Services. Ayan. Hanggang ngayon hindi ko pa rin maalala kung ano yung word na yun. Utang mo yan. Hindi ko maalala kung ano yung word before services eh. Okay. O siya? Sino mo aking balita showbiz at balik na sa inyo dalawa. Ayan, balik daw, magsalita ka rin dyan. Maraming salamat kay Miss Etibak 2025 Anton. Impunto alas 5 na ng morning. Ikalawang oras ng Pinoy Gising. Susunod na. Tayo ng isigaw ang sigaw ng sambayanan. Pinoy Gising! Bangon na, tayo na! Dahil ang dami nang nangyari. Alamin ang mga balita, alamin ang mga latest. Live na live sa DWIZ News Nationwide, DWIZ News TV, at Aliw Channel 23. Nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Channels. Sino at ano ang mga pinag-uusapan sa lahat ng mga tumpukan? Sino ang mga trending at viral? Hisingin ang mga ugat, gisingin ang mga dugo. Kasama sina Daryl Justin at Larmaine Barretos. Bayanan, Pinoy Gising! Bangon na, tayo na! Dahil ang dami nang nangyari. Alamin ang mga balita, alamin ang mga latest. Live na live sa DWIZ News Nationwide, DWIZ News TV, at Aliw Channel 23. Nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Channels. Sino at ano ang mga pinag-uusapan sa lahat ng mga tumpukan? Sino ang mga trending at viral? Hisingin ang mga ugat, gisingin ang mga dugo. Kasama sina Daryl Justin at Larmaine Barretos sa Pinoy Gising! Isa po ulit magandang mapapagpalang Tuesday morning Pilipinas. Good morning sa inyong lahat. Pinoy Gising! Wakey na po. Good morning Kaso again. lang holiday, no? Holiday ngayon ha. Yes. Ang So, feeling holiday. ay Ang pagdiri- extra sleep Yes. for today. And extra eat sa mga nasa bahay lang. Sa iba, sa kanila, sa atin bawal. Antok na. Hindi, sa atin daw extra pay. Yun lang. Ayun. And of course, extra work. Yes, oo. 6 minutos na po makalipas ang alas 6. Alas 6 tuloy. Gusto na matapos magprograma. Di mo, isang oras 6 pa. minutos makalipas ang alas 5 po ng morning. Nasa ikalawang oras na po tayo ng mas pinalakas. Mas pinahaba po ang Pinoy Gising sa DWIZ at Aliw Channel 23. Kami pa rin po inyong kasama sa balitaan hanggang 6 in the morning. Daryl Justin. Larmaine Barreto! Tibak ko eh. Virgil Anton. Pinoy Gising! Mga balitang gigising sa'yo sa Pinoy Gising Headlines. Narito na po ang ulo ng mga balita sa ikalawang sigwada ng Pinoy Gising. Ang pagsasagawa ng mock trial bilang paghahanda sa impeachment trial ni VP Duterte kinumpirma ng Kamara. Pinoy Gising! Rider na binaril sa road rage incident sa Antipolo, pumanaw na. Pinoy
gising! Office of the Civil Defense aminadong hindi pa handa ang Pilipinas sa pagtama ng The Big One. Pinoy gising! Balita sa ibayong dagat, 5 katao patay sa pagsabog ng isang minahan sa Spain. Pinoy gising! Sa balitang pampalakasan mamaya ni Anton, Golden State Warriors nilampaso ang San Antonio Spurs sa 79 regular season ng NBA. Pinoy gising! Ako na ba ulit? Yeah. At mamaya po alamin natin na Diwa Party List. Kabilang sa mga nag-akda ng panukalang magtayo ng test the training and assessment center sa probinsya po ng Palawan. Alamin natin yan mamaya sa track record. Pinoy gising! At sa mga ulo Ayan na ulit. ng mga balitang showbiz ni Daryl Justine. Pakatawanan mo yan, ha? Ikaw Yung kasi. ganyan katas ang boses, ha? Nasabi ko sa'yo. Patay. Ay, ito na tayo, Lola Amor, nagrereklamo sa paggamit ng mga politiko sa kanilang kantang Raining in Manila. Dapat kakanta ka rin, ha? Sige. Raining, at saka ganyan yung boss, dapat marandi. Okay, go. Pinoy gising! Ay, wag pala ko, hindi kahiwalay yan ni Minette. Huy! Walang ganon. Kinahiya. Oo. Sa isa pang balitang showbiz, nako Carla Abellana, inaral mabuti ang pagpapafreeze ng kanyang Excel. Gisingin ang mga ugat, gisingin ang mga dugo. Kasama sina Daryl Justine at Larmaine Barreto sa Pinoy gising! 8 minutos na po makalipas ang alas 5. Ay, 9 minutos na pala makalipas ang alas 5 ng morning. Dako na po tayo sa gumigising ulit na detalye ng mga balita. Pinoy gising! Kinumpirma po ng House Prosecution Panel na nagsasagawa na sila ng mock trial bilang paghahanda sakaling magsimula na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ay kaya San Juan Representative Isabel Maria Zamora, isa sa mga miyembro ng 11-man prosecution team, kanilang ipripresenta ang mga testigo at ebidensya sa kada article of impeachment pero hindi nito idinitali ang kanilang magiging presentasyon. Sinabi naman babatas na hindi rin ikukonsidera ng panel ang pagharap ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at House Speaker Ferdinand Martin Romualdez sa gagawing pagliliti sa kabila ng pagbabanta o pagbanta ni VP Sara sa mga buhay ng mga ito. Anya, ang ebidensya ay nasa video ng mag-live noon ang Vice Presidente. Kumpiyansa naman si Representative Zamora na lalong lumalakas ang kaso ng prosecution laban sa Vice Presidente kaugnay ng humahabang listahan ng questionableng mga pangalan na nakinabang sa confidential at intelligence funds. Ito pala may mga paanan, chichirya, cellphone, tsaka nakalimutan ko isa parang grocery items ata yung bago, di ba? Ba yung team, yung bago, hindi Yung ko pa team na. grocery. Oo. Ayun po yung mga nakinabang po sa confidential at intelligence funds ng Vice Presidente. Pinoy gising! Huwag sanang mapabayaan ng iba pang mahalagang issue sa bansa. Ito po ang apela ni Senador Alan Peter Cayetano sa gitna ng paghahanda ng Senado para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senator Cayetano, maraming problema ang bansa na kailangan ding bigyang pansin. Partikular na ang nasirang tulay sa Isabela, mga ghost student na nakakatanggap ng senior high school voucher program, ang usapin ukol sa pambansang pondo na nasa Korte Suprema at ang naganap na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Binigyan din ng mambabatas na kailangang isaalang-alang ang timing upang hindi mapabayaan ang iba pang mga tungkulin ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Pinoy gising! 11 minutos makalipas ang alas 5 ng morning, mayorya ng mga estudyante sa buong bansa ang naniniwala na dapat nang tanggalin sa pwesto si Vice President Sara Duterte. Sa isinagawang survey ng Center for Students Initiatives, 84.4% o karamihan sa mga respondent ay nagsabing gusto nilang matanggal sa pwesto ang Vice Presidente, habang 12.2% naman ang hindi at 3.1% naman ang sumagot ng undecided. 40% ng mga respondent ay nasa National Capital Region o NCR
NCR, 35% sa Balanced Luzon, 5% mula sa Visayas at 10% naman sa Mindanao. Bukod pa dito, lumabas din sa survey na 73% ng mga respondents na dapat nang mag-convene ang Senado ngayong bilang impeachment court sa halip na magsagawa pa ng paglilitis habang 19.8% ng mga respondent ang humindi. Nabatid na ang CSI ay isang student-directed research institution. Pinoy Gising! Hindi ko malipat. Kaya mo yan. Next page. Ayun. Ayan samantala po sa ibang balita, pumanaw na ang 52 anyos na rider na nabaril po. Ito po yung nag-viral na road rage incident sa Boso-Boso dyan po sa may Antipolo City. Sa panayam po ng DWIZ, sinabi ni Rizal Provincial Police Office Director Colonel Felipe Maragun na bukod sa isang namatay, 3 ang iba pa ang sugatan, kabilang po ang kasintahan ng sospek na tinamaan sa braso. Dahil dito, sasampahan ng mga kaukulang kaso ang sospek, kabilang ang paglabag sa Comprehensive Firearms Law o ang Republic Act 10591 at Omnibus Election Code. Tiniyak naman ng PNP official na titignan nila ang lahat ng anggulo sa investigasyon. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Balikan natin mamaya yung statement ni Colonel Felipe Maragun. Samantala, 8 pulis ang pinarangalan ni PNP Chief General Romel Marbil matapos rumisponde sa road rage dito po sa road rage dyan po sa may Antipolo. Well, nasa Siyam po yung binigyan ng parangal ng ating mismong si Chief PNP. Binisita po tayo dito sa Antipolo City Component Police Station at binigyan niya ng mga parangal, no? At medalya ng kagalingan na binigay po, ginawat po ng ating Chief PNP. Sa mabilisang aksyon na Hollywood movie yung pag-responde. Yan po ang tinig ni Rizal Police Provincial Office Director Colonel Felipe Maragun sa panayam po ng DWIZ. Pinoy Gising! 14 minutos makalipas ang alas 5 ng morning, aminado po ang Office of Civil Defense o OCD na hindi pa handa ang Pilipinas sakali mang tumama ang The Big One na posibleng maging kasing lakas ng magnitude 7.7 na lindol na yumanig sa Myanmar. Paniwag ni OCD Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno, bagamat alam na ng mga Pilipino ang duck, cover and hold na sana ginagawa partner ng lahat, ay kulang pa rin ang paghahanda at katatagan ng mga infrastruktura sa bansa. Binigyang diin ni Yusek Nepomuceno na kailangan pang sumailalim sa retrofitting o pagpapatibay ang mga paaralan at health center sa Pilipinas upang makayanan ng malakas na pagyanig. Gayunman sinabi ng OCD official na ang pamahalaan ay nakahanda. Nakahanda po itong rumisponde dahil sumailalim na anya sa pagsasanay ng mga magsisilbing rescuer sakali mang tumama ang mapaminsalang lindol. Nauna nang sinabi ng mga seismologists sa bansa na hinug na ang Marikina West Valley Fault dahil hindi pa ito gumagalaw sa loob ng 2 siglo. Pinoy Gising! Samantala, naniniwala si Public Works and Highways Regional Director Loretta Malaluan na handa ang ahensya kung sakaling tumama o handa daw ang DPWH. That's nice. Sa The Big One sa Kalakhang, Mega Manila. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ng DPWH official na nakalatag na ang mga hakbang at kasalukuyang proyekto ng kagawaran bilang paghahanda sa pinangangambahang The Big One. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Department of Public Works and Highways po ay nag-develop na ng guidelines, especially yung equipment prepositioning namin and mobilization contingency plan that will immediately facilitate an effective response in the event niya that the big one occurs in Mega Manila. Tinatawag na The Big One Preparedness Program ang magsisilbing standard procedure ng ahensya bilang paghahanda at pagresponde sakaling ang tumama ang The Big One sa bansa. Muli natin siya nga pakinggan. Right now po, ang Department of Public Works and Highways ay nagkaroon na rin po starting CY 2020 po, nung 2020
2020 pa po at hanggang ngayon po, ay nagkakaroon na po ng various structural strengthening sa iba't iba nating public buildings. Dagdag pa ni Director Malaluhan na isinailalim na sa retrofitting ang 88 public buildings at patuloy ang ahensya sa pagsasayos nito. Nakalatag na rin niya ang schedule sa kaliwat kanang retrofitting and strengthening sa mga tulay at flyovers upang mapatibay ang mga ito. Pinoy Gising! Sana sa actual na kung lumindol Yun na man nga. ay itong paghahanda, pagpa-practice ay masunod Ikaw ba, nasaan ka nung nangyari yung isa noong 2019 ata? Oo. 2019. Nasa kabilang himpilan Pandemic ka pa ba yan? Hindi, pre-pandemic. Hindi 2019 yun. 2019 ang pandemic eh. No, 2020 yung pandemic. Pa-start. Pas 2020 ng January, oo. Kasi naalala ko yun dahil January March 2020. 17, 2020. Yes, kasi January 2020 namatay si Kobe Bryant, di ba? 2019. Nasa bahay? Wala ka sa kabilang himpilan pa Wala, nun. wala. Ayun, Ako noon, pwede ko masabihin kasi partner natin, nasa Signal ako noon. Signal TV. Talagang, right then and there, kasi yung mga ilaw doon, nakahang siya. So madali mo siya makikita kung may kakaiba. Yun yung nakahang na parang may lubid Drop siya. lights. May lubid. So habang nag-office job ako noon, nung gumagalaw, sabi ko, baka mamaya meron lang lumakad na maraming tao na medyo, di ba kasi may ugali naman yung kisame, floor. Oo. oo. Pero nung gumanon ako sa lamesa, sabi ko, parang hindi. Tapos tumayo ako, kaharap ko yung dating supervisor ko doon. Sabi ko, kuya, ako lang ba yan? Sabi niya, hindi, lumilindol. Sumigaw siya, lindol, lahat kami, alam na namin yung gagawin. Kasi literal na duck, cover, and hold. Pero, kita doon yung damage, ang daming crack doon sa mga opisina. Pero right then and there, parang sinunod yung duck, cover, and hold. Then, nung clear na, saka kami nag-evacuate sa offices. O yan, paalala, wag po kayo magpapanik. Kasi Oo. ang panic ko ay magkokos lang ng mas malaking, siguro mas may danyos, Sabi ni Boss Dencio kahapon sa Ronda na pinag-usapan namin to. Sa una siguro nandun yun, hindi mo matatanggal yung panic eh. Oo. Hindi mo talaga matatanggal. Pero you Parang, have my to God. relax. Oo. Parang kung na-express mo na siya, as nasa wisyo ka na. Kasi right then and there, ma-express mo lang siya eh. Mahirap ipaliwanag pag wala ka Oo. kasi doon eh. Pero it is very suggested, kailangan talaga. Oo. Kasi kailangan gumana yung pag-iisip on that moment. Eh. Hindi, Kailangan sound kumbaga, mind ka eh. it should be the readiness, the panicness. Oo. Diba? Ang lindol kasi parang bagyo yan, hindi po yan biro. Oo. Kahit ano pang sakunayan, parang sunog din po yan, hindi po, mas na lang hindi po yan biro. Kasi syempre parang yung later na yung pagtutulala at Mamaya na kumbaga, yung reflection. action muna. Oo. Doon ka muna kilos ka muna doon sa mga preliminary steps na sinasabi Yes. nila. Saka mo na lang balik tanawan yan. Oo. Kung pagkatapos na Kumbaga, maganap. yung safety muna. Ikaw muna bago ang ibang Oo. nasa paligid mo. Yes, It's correct. always yourself first. Ngayon, sa aeroplano, di ba? Laging ang paalala ay i-check muna ang sarili bago ang katabi. Exactly. Kasi paano ka naman makakatulong sa kapwa mo Kung kung ikaw sarili mismo mo. hindi capable, di ba? Yes, correct. So, maging maingat at laging tandaan, safety first. Yes. Pinoy Gising! 20 minutos makalipas ang alas 5 ng morning. Hoy, track record na tayo. Ito daw ang paboritong ang paboritong Bawal jingle. yan. Bawal ba yan? Bawal ba yan? Diwa Party List kabilang sa mga, baka babawasan yung minuto, kabilang sa mga nagakda ng panukala na magtayo ng TESDA Training and Assessment Centers sa probinsya po ng Palawan. Alamin natin kung nangyari na ba yan o naisulong na ba yan sa isa na namang Siyasat Presents DWIC Track Record Report. Sa totoo lang, dapat malawak din ang learning opportunities sa mga probinsya para mas mahasa pa ang skills ng mga locals at mabigyan sila ng mas maraming options pagdating sa industriya na papasukin nila. Pero meron na bang gumawa ng paraan para matupad ito? #IZTrackRecord? Talaga bang may nagawa na siya sa bayan? Alamin, iboto ang tama, itama ang boto. Siyasat presents DWIZ Track Record.
Ayon sa aming patuloy na pagsisiyasat na pag-alaman na kabilang si Diwa Party List Representative Michael Edgar Aglipay sa mga nagsulong ng House Bill No. 5877 noong 2020 o ang Palawan Province TESDA Training and Assessment Centers Act na layuning magtayo ng training center sa Puerto Princesa City pati na rin sa mga munisipalidad ng Coron, Rojas, San Vicente at iba pa. Ang bawat center na ipapatayo sa mga nasabing lugar ay magkakaroon ng short courses at trainings na maaaring enrollan ng mga lokal na nagmula sa mga mahihirap na pamilya, mga miyembro ng indigenous people at mga PWD. Ito ay upang matulungan ang mga residente na madiskubre o di naman kaya ay ma-enhance pa ang kanilang skills nang sa ganun ay maging handa sila na makipagsabayan sa iba't ibang industriya. Magkakaroon din ito ng malaking kontribusyon sa pagpapaunlad sa kanilang mga lugar lalo na at pangungunahan ng Department of Labor and Employment o DOLE, Department of Trade and Industry o DTI, Department of Agriculture o DA at iba pang mga kaukulang ahensya ng implementasyon ng panukala sa pamamagitan ng pagtulong sa mga center na hasain ng mga kaalaman ng kanilang mga estudyante. Hindi lamang iikot sa agrikultura ang mga i-offer na programs ng mga center, kundi pati na rin sa arts and crafts, pananahi, culinary arts, business literacy at marami pang mga programa na magbibigay ng pagkakataon sa mga individual na higit na matuto at madiskubre ang kanilang angking galing. At iyan ang track record ng Diwa Party List. Para sa Siyasat Presents DWIZ Track Record, ako si Daryl Justin. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Ngayong alam mo na gawa na ng listahan ng iboboto mo. Iboto ang tama. Itama ang boto. Siyasa presents DWIZ Track Record. I-message mo na kami sa aming Facebook, TikTok, or YouTube kung kaninong track record ang gusto mong ipacheck. Pinoy Gising! Ang aga naman mag-usap ng pagkain nito, Milo. Ganyan talaga. Nakasalang pa, siopaw na inasa Hindi, nagsimula yan sa pandesal. Oo, Ayun. sa siopaw, ano. O, ayan para matuloy-tuloy na natin yung ating almusal, gawin na natin itong unang ulo. Kasi ikaw mamaya, di ba? Tama ba? Ako mamaya. Para sa unang ulo ng ating showbiz, Lola Amor, abay nagre-reklamo sa paggamit ng mga politiko sa kanilang kantang Raining in Manila. Uy, kakantayin na Bakit nga? Dapat bakit may naman? royalty fee ito, ano? Alamin natin kung sino-sino bang nagre-reklamo ay ang gumagamit ng kanilang kanta mula kay Anton. Mga latest na pinag-uusapan, mga latest na pinagchichismisan. Pinoy Gising! Showbiz Spotted! It's like Omar Baliw all over again. Yes! Diba? Oo. Actually, iyon ang iyon ang sinasabi ng mga nagkokomento doon na sampahan din ng kaso nitong Lola Amor, ang mga politiko na gumagamit ng kanyang kantang o kanilang kantang Raining in Manila sa mga jingle ng mga ito habang nasa campaign period. Meron kasi isang netizen na nagpost sa kanyang ex-account na suyang-suya na siya. Sabi niya gano'n, na suyang-suya na siya dahil everywhere ay narinig niya sa jingle ng mga politiko na nagkakampanya itong Raining in Manila. Ngayon, nakatawag ito ng pansin doon sa bandang Lola Amor at kanila itong ipiniliwanag nila dito o sinagot nila ang naturang post ng nasabing netizen. Ayon sa kanila, ayon sa banda, ay gusto nilang ninawin na nangyayari ito dati-dati pa. At nangyayari na naman ngayon dahil nga sa election. Sabi Exactly. ganon. Pero gusto daw nilang linawin ayon sa kanila na lahat ng mga gumagamit ng kanilang jingle o ng kanilang kantang Raining in Manila sa campaign jingle ng mga ito ay walang permiso mula sa kanila. Bawal Sabay ito. sabi ng grupo ng banda ng Vote Wisely. Ayan na, alam mo na. Nabanggit ba kung Election local pa or lang national? magnanakaw na. Walang sinabi kung local o national ang mga gumagamit at hindi rin sinabi ng netizen kung taga saan siya. Yun lamang ang post niya. Siguro doon sa lugar nila. Ay, feeling ko local. Kasi doon sa lugar nila lagi narinig di ba? Kasi parang karamihan naman na mga kilala nating national, halos kabisado na rin natin yung mga tinutugtog nila at ginagamit nila Oo. Yung iba may mga trademark na. Yes. I'll just mention a name. Like for example, si Pia Cayetano, meron na siyang trademark
Yes, di ba? Pia, Pia, Oo, Pia, diba? Pia, Cayetano. Si Bong Revilla, he has yung parang budots niya. Budots niya, yes, Di oo. ba? May kanya-kanya na sila eh. Oo, pero the best vendors, talaga- diwa, meron na sila eh. Oo, pero the best na local jingle, jingle campaign yung kay Voltes 5. Sino si Voltes? Oo, na Tinagalog. Oo, talaga? Oo, Tinagalog Voltes 5. May budget. Ay. Kasi dati, alam mo, guys, hindi naman, di ba, pagka kinuha yung kanta before, parang wala lang, Yes. Iba as the time, As time passes by. Oo, di ba? Nagiging, mas nagkakaroon na ng boses Correct. yung ating mga artists. Correct, Dati, correct. dati wala lang eh. Oo. Dahil nagiging Walang- maalam na rin sila kung paano nila syempre pagkakakitaan. Kasi for them, at the end of the day, bukod sa passion siguro sa mga artists or bands Oo ito, naman. negosyo nila ito eh. Oo. Kumikita Correct. sila dapat dyan eh. Oo, correct. Ang ibang mga politiko, katulad nung ma-mention ko lang yung isang party list, yung ang Tanod party list. Talaga nagkaroon sila ng parang jingle making contest, parang gano'n. Para Oo. magkaroon sila ng jingle. Yes, oo. Oh, Para diba? magkaroon, tama, sarili. Hindi nagnanakaw ng kanta ng Oo. kahit na sinong singer. Marami creative ways eh. Oo nga. At Diba? saka, napaka-creative ng mga Pilipino. Memes nga lang, ang dami ninyong naiisip na creative things to do eh. Yes. Oh, sinasakyan kasi yung popularity ng song. Actually. Pwede, oo. Oh, Yun yung kay, yung alam mo yung kay Bato, di ba? Tawang-tawa talaga ako nung napanood ko. Ay, yun, oo, sa yun. Abat. Oo. Bato. Tawang-tawa talaga. Bato. Magaling siya. Pero yung gamit niya ata sa mga radio, Hindi niya, naman is niya yung, gamit. parang katono pa rin ng isang sikat na kanta na OPM din, di ba? Oo. Yung di ba parang ganyan sa yes. kanya? Oo, Hindi ko alam tama, kung sino tama. yan eh. Oo. Macho, ano ba yun? Jumbo Hotdog? Jumbo Oo, hotdog. yun. Yun, Tama. oo. Yun, actually, yun yung pinakamadalas. Diba? Jumbo gamitin, hotdog. Yes. Yun ang madalas gamitin ng mga jingle sa mga campaign period. Yung jumbo hotdog na yan. So, ibig sabihin, every gagamitin mo, yung kumbaga ibahin mo yung lyrics. Yung lyrics. Kailangan mo muna magbayad sa Dapat, yeah. Kahit sino binabayaran usually dyan? The art? Yung Yung right owner. Kasi minsan artist o yung recording company? Kung sino I may think the hawak. recording company. The recording company kasi nasa kanila na yung label, sila ang label noon eh. So Oo. nasa kanila ang right ng kanta. Ayun na yun. Oh, parang I can remember Pero si quickly. artist may portion doon. I think so. Depende ata I sa think so. kontrata Depende, nila. correct. Depende Kasi sa... I can remember, not really vividly, pero naalala ko lang, balikan natin sa Itbulaga. Kasi di ba, they transferred from one network to another. Yes. Then there was this dispute na hindi magamit yung jingle Correct. ng original jingle ng talaga? Itbulaga. Ganun. Kasi ito yung nakakatawa. Or kung baka nagugulat kayo, yung jingle po ng Itbulaga ay naka-under sa Star Music. Not under anyone but Star Music. Parang pinalicense daw siya ni Tito Sen. So, ang may karapatan lang na pwedeng magbigay ng go signal na ipagamit yon is Star Music and Tito Sen. Tito Sen. Kaya nung time na 'di ba nag-revamp si GMA si tape nun ng program nila for tanghali to compete, kaso hindi nila magamit. Ayun. Pero sa history ng Pilipinas, ng Pilipino, ang pinakasikat na kanta ay yung kanta ni Freddie Aguilar na Anak, na naisalin sa iba't ibang language. Oo. Ay, oo. Parang siyam yata o 7 language ang bansa ang nagsagawa ng version nila Version. na nasabing awitin, but very nakakalungkot, sobrang nakakalungkot kasi mismong si Freddie Aguilar ay wala ng karapatan sa kanta. Ayun lang. Kasi naibenta niya ito. Ayun. So kahit na yung yung royalty wala siya natatanggap. It all goes to the recording label. Tama ba Hindi ko alam kung sa recording label ito, pero Or feeling ko individual. gano'n. Kasi na-ibenta niya. Nung na-interview ko siya, years ago, doon sa kanyang mismong bahay dito sa May New Manila, Quezon City, sinabi niya sa akin na wala na siyang karapatan sa kanta. Na nangihinayang siya, pero nasa huli ng pagsisisi. Okay. Di ba kinanta pa yan ni di ba? Doon sa singer, yung singing contest sa singer sa China. Yata. Si Casey Tandingan. Oo. Yeah, I can Na remember. meron pa siyang version ng Mandarin doon sa kalagitnaan ng kanta. Because sikat na sikat nga ito. Yung nasabing kanta. Naalala ko yan. Naalala ko yung performance Yes. yan. So yun, ayon dito sa wala namang binanggit itong yung bandang Lola Amor kung magsasampa rin sila ng kaso tulad ng pagsasampa na ginawa nitong si Omar Baliw laban kay Polo Kibuloy. Ayan, Kay okay. PAC Hoy! Ayan ka na naman! Tama na! Pastor Apollo C. Oo nga, Kibuloy. kay PAC, Q, kay PAC. Hoy! Ka na naman! Tama na! Extra! Yan ang aking balitang showbiz at balik na sa inyong dalawa.
Ka na naman. PACQ. Maraming salamat kay Miss Etibak! 2025, Virginal Anton. Oy, 5:31 na po ng morning. Magbabalik po ang Pinoy Gising! Pinoy Gising! Pinoy Gising! 34 minutos na po makalipas ang alas 5 ng morning sa pagpapatuloy ng Pinoy Gising. Tanggap tayo ng sunod-sunod na mga report. MMDA official na namahiya sa isang pulis tiniyak na didisiplinahin na ay kay Senator J.V. Ejercito. Detalye mula kay Patrol 19 Celi Ortega Bueno. Didisiplinahin ang opisyal ng MMDA na namahiya sa isang pulis na nahuling nagpark sa sidewalk sa Quezon City. Ito ayon kay Senator J.V. Ejercito ang pangako sa kanya ni MMDA Chairman Artes na aminado niya nagmalabis si Gabriel Go, ang head ng Special Operations Group Task Force ng MMDA. Diin ni Ejercito dapat disiplinahin ang mga officer ng MMDA na lumalampas o maabuso sa kanilang hangganan para hindi na maulit. Sa kumalat na video ng clearing operations ng MMDA sa Anonas, Quezon City, nakikita na pinagalitan ni Go ang pulis dahil nagpark ng motorcycle sa sidewalk. Kita sa video ang pagpapakumbaba at paghingi ng pasensya ng pulis at kusang pag-aalis ng kanyang motorsiklo mula sa sidewalk pero patuloy pa rin pinagalitan ni Go. Git ni Ejercito, dapat lang na tinikitan ang pulis na lumabag sa patakaran pero hindi anya tama na hindi ginalang ni Go ang pulis at ibinandera pa sa vlog ang pamamahiya dito. Bago ang pagpuna ni Ejercito, umalma rin ang National Police Commission o NAPOLCOM ayon sa kanila'y pamamahiya ni Go sa naturang pulis. Ito si Patrol 19, Celi Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Tuloy tayo sa ating balitaan. Mga eroplanong bumagsak na Cessna plane sa Pangasinan. Mga talaga. Nananatiling grounded. Alamin natin ang detalye mula kay Patrol 45, Raul Esperas. Nanatiling grounded ang mga Cessna na eroplano ng Pilipinas Space Aviation Academy. Ang may-ari o operator ng bumagsak na Cessna plane sa Lingayen, Pangasinan na kung saan 2 katao ang napaulat na nasawi na sakay ng Cessna 152 na may tail number RPC 8595. Sangayon kay Eric Apolonio, tagapagsalita ng Civil Aviation Authority of the Philippines, bahagi ito ng Standard Operation Procedure na ititigil muna ang paglipad ng kanilang mga eroplano habang sinasagawa ang investigasyon. Magugunita na 2 katao ang nasawi, ang pilot at ang student pilot ng bumagsak ang Cessna plane sa Lingayen, Pangasinan. Gayunpaman, ang Aircraft Accident Investigation Board ng CAAP ay patuloy sa kanilang investigasyon na sinasagawa. Raul Esperas, Patrol 45, magbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa impila may todo lakas, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report. Ngayon naman, tanggap tayo ng report mula sa Metro Patrol. Alamin na natin ang presyo ulit sa SM Talibaba at San Pedro Mercado Market sa Malinta, Valenzuela City. Kasama ang Palengke Queen at Yusek ng DWIC. Mama Beth Samson, Yusek! Good morning! Ayan, sa mga hindi po nakamonitor kanina at ngayon nakapagbukas. Dito po sa Malinta, Valenzuela City ay meron po silang imported rice from 52 pesos, ngayon 49 pesos na lang. Pero meron din silang mga bigas per kilo na nag-range naman sa 40 to 45 pesos at meron din 50 hanggang 60 pesos per kilo. Sa presyo ng baboy, ang laman, kasim at pigi ay nananatiling 380 pesos kada kilo, samantalang ang liempo ay 410 hanggang 420 pesos kada kilo. Ang manok 210 hanggang 220 yung mga special parts at ang buong manok ay 200 pesos kada kilo, ang baka naman 480. Sa isda, ang bangos 220 to 240 pesos per kilo, ang galunggong 200 pesos kada kilo, tilapia 150, ang espada 120 per kilo, 280 per kilo,
Ang ulo ng maya-maya, 200. Ang laman ng maya-maya, 280. Ang hipon, depende sa laki, from 280 hanggang 450 pesos ang 1 kilo. Ang asuhos, ito yung sinusob na sabi ko nga kanina, niluluto sa bawang sibuyas luya na may malunggay o dahon sili, pwede ring ipaksiw at prito, sabi ni Anton. Ang tahong, 120 pesos per kilo. Ang gulay, oh my gulay, ang ampalaya, medyo tumaas ng konti. 10 piso tinaas dahil 130 pesos ang kilo ng ampalaya. Ang bawang, tumaas na naman, 150 pesos kada kilo ng bawang. Ito yung buo. Samantalang ang talop na bawang ay 180 pesos kada kilo. Ang Baguio beans, 100 kada kilo. Ang carrots, 65 pesos per kilo na lang. Ang kalabasa, bumaba rin sa 35 pesos. Kamatis, mula 40 hanggang 50 pesos per kilo. Ang labuyo, siling labuyo, 180. Ang siling berde, 60 pesos. Ang patatas, 75 pesos na lang per kilo at ang pechay 55. Samantalang ang sayote, 40 pesos pa rin. Ang sibuyas na pula naman, 120 pesos per kilo at ang puti, 75 pesos. Ang talong pang torta, 70 pesos. Ang sitaw, 25 pesos na lang per tali at ang repolyo, 75 pesos. Ayan, ako pa rin ang iyong palengke queen ng DWIC Metro Patrol Beth Samson. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama para sa second hour ng Pinoy Gising! Pinoy Gising! Yan na, mula fresh yan Parang si Yusik Bet Oh, Fresh. fresh na fresh. Yan na. Samantala, isa pa pong Metro Patrol. Most wanted person sa kasong frustrated murder na aresto sa barangay Tugatog, dyan po sa May Malabon. Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang Danny Cruz. Nasa ote ang isang lalaking most wanted person ng Northern Police District. Ito ay nang makakuha ng impormasyon ng mga pulis Malabo na namataan ng wanted sa 127 Bronze Street sa Barangay Tugatog. Ang akusado ay may kasong frustrated murder. Sinalakay ang lugar ng mga pulis Malabon, bitbit ang warrant of arrest na inilabas ni Honorable Judge Misael Madelo Ladaga ng Regional Trial Court Branch 292. Kinilangan ni Police Colonel J. Baybayan na akusado na si alias Rolly, 31 taong gulang, residente ng lungsod. Hindi na nakapalag ang akusado na arestuhin ng mga pulis at basahan ng kanyang kaso at paglabag sa batas. 200,000 piso ang inilaang piyansa ng korte para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Nakakulong na ito sa Malabon City Police Detention Cell habang hinihintay ang pagdinig sa korte ng kanyang kaso. Mula sa lungsod ng Malabon, Metro Patrol Danny Cruz, nag-uulat sa impilang may todong lakas. DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Isa pa pong report mula sa Metro Patrol. Most wanted person na lolo, arestado po sa Caloocan, nagbabalik si Mama Beth Samson. Arestado sa Caloocan City ang tinaguriang most wanted person na nahaharap sa kasong serious sexual assault sa kinasang manhunt operation ng Warranted Subpoena Section ng Caloocan City Police Station sa ilalim ng Northern Police District. Nasa kote ang suspect alas 2:50 ng hapon sa barangay 176E Bagong Silang, Caloocan City. Kinilala naman ni Northern Police District Director Police Colonel Josefine Ligan ang 65 years old na lolo na nasa kote sa bisa ng warrant of arrest sa kasong sexual assault RPC Article 266A in relation to Section 5B ng RA 11648 na inisyo ni Honorable Barbara Aleli Hernandez Briones ng RTC Branch Caloocan City. Halagang 180,000 pesos ang inirekomendang piyansa ng korte para sa kanyang pansamantalang kalayaan. Kasalukuyan nakapiit sa Investigation and Detective Management Section ang lolo habang inihanda ang paglipat nito sa kulungan. Pinapuruhan naman ni NPD Director Police Colonel Josefine Ligan ang Warrant and Subpoena Section ng Caloocan Police sa pamumuno ni Police Colonel Edsel Canals sa walang humpay na pagsisikap na tugwisin ang mga masasamang elemento at maiselda ang mga wanted sa batas. Metro Patrol Beth Samson para sa himpilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Ronda naman tayo sa probinsya. Suspect sa Antipolo Road Rage, kinasuhan na po sa korte. Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang Arman Cambe. Multiple frustrated homicide, violations of the Omnibus Election Code, at Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang mga kasong kakaharapin ng suspect sa naganap na road rage sa Antipolo City noong linggo ng hapon. Ito ang payag ni Antipolo Police Chief Colonel Ryan Manondo
kung saan particular niyang imbestigahan kung may lisensya ang baril na ginamit ang suspect na si Kenneth sa nangyaring insidente. Sa panayam ng DWIC kay Colonel Felipe Maragon, isang Provincial Director, pawang nag-discharge na sa ospital kahapon pa ng umaga ang tatlo sa tinaan ng bala. Samantalang namatay na rin, nabuhay ng buhay ang biktimang si Peter sa natinaan ng bala ng bala ng baril sa ulo nito. Ayon sa arrest ng suspect, mabilis na ang takbo niya pero hindi umano niya ginitgit ang mga nakamotorsiklo. Sinabi naman ng anak ng nabaril na reckless magmaneho ang suspect nung muntik ng bumangga sa motor ng kanyang ama kung kaya't naganap ang nasabing kaguluhan. Arman kami mula Calabarzon, nagulat pang Sintini Magtodol Lakas. DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Ronda pa rin tayo sa probinsya. Isang individual inaresto sa iligal na pagtotroso sa bayan ng Bagao, Cagayan. Mula Ilocos Norte, nariyan si Kuyang Ronald Idol Domingo. Idol, na ibagabigat. Dahil magabigat, matagumpay na isinigawan ng pinagsakin na pesa ng Bagao Police Station sa pamuno ni Police Lieutenant Colonel Norly Lakangan, Officer in Charge, katuwang ang 2nd Mobile Force Platoon ng 1st Cagayan Provincial Mobile Force Company ang isang operasyon laban sa illegal na pagtutruso sa barangay Imurong, Bagao, Cagayan. Sa operasyon na huli sa akto ang suspect na si Aka Bungbong, residente ng Sabing Bayan, sakay ng isang motorsiklo na may kargang mga pinutol na tabla na kahoy na Jimilina ng hingan ng dokumento bilang patunay na legalidad ng kanyang kargamento na bigong makapagpakita ng anumang papeles ang suspect dahilan upang siya ay arestuhin. Nasamsam mula sa kanya ang mga illegal na truso na may kabuang sukat na 91 board feet at tinatayang nagkakalaga ng 3,640 pesos. Ang suspect kasama ang mga nakumpiskang truso at mga ginamit na sasakyan ay dinala sa istasyon ng pulisya para sa wastong pagsukat mula sa Senro Dokumentasyon at Karapatang Disposisyon. Ang operasyong ito ay bahagi ng patuloy na kampanya ng pamahalaan laban sa illegal na pagtutruso upang mampanatili ang pangangalaga sa ating kalikasan. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat para simpilang may tudong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Sa mga Ronda Probinsya. Ginanap na forum sa Baguio, tampok ang iba't ibang importanteng usaping kapaligiran. Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang James Alfruto. Tinalakay sa isang forum na isinagawa ng Zero Waste Baguio sa St. Louis University Givers Hall nitong Marso ang masamang epekto ng plastic at iba pang pollutant sa kalusugan at kapaligiran. Sa kanyang talumpati na pinamagatang Small but Terrible, binigyan diin ni Dr. Jimen Lewis Apostol mula sa Ateneo Center for Research ang innovative, ang mabilis na pagdami ng microplastic sa ating kapaligiran. Ipinaliwanag ni Dr. Apostol na ang microplastic ay hindi tamang nakakasira sa ekosistema, kundi maaari ring makapasok sa ating katawan sa pamagitan ng tubig, pagkain at hangin. Sa huli, hinihikayat ng mga eksperto sa forum ang publiko na maging mas maingat sa paggamit ng plastic upang mapangalagaan ang kalikasan at kalusugan ng susunod na henerasyon. Mula sa Summer Capital and City of Pines, James Alfruto para sa bilang may tudong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Salamat, Kuyang James. Philippine Standard Time. 47 minutos makalipas ang alas 5 na morning, magbabalik po ang Pinoy Gising. Pinoy Gising! Gisingin ang mga ugat, gisingin ang mga dugo. Kasama sina Daryl Justin at Larmaine Pareto sa Pinoy Gising! 10 minuto na lamang po bago mag 6 in the morning. Tanggap muna tayo ng isang report.
Pamahalaan aminadong di basta-basta mapapatigil ang AKAP program kahit may halalan. Detalye mula kay Patrol 13, Gilbert Perdes. Aminado ang Malacanang na hindi basta-basta mapapatigil ang pamamahagi ng ayuda para sa Kapusang Kita Program o AKAP sa kabila ng mga usapin kaugnay ng eleksyon at nalalapit na oral argument sa Korte Suprema. Sa briefing dito sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro na maraming Pilipino ang umaasa sa nasabing ayuda upang matustusan ang kanilang pang-araw-araw na pangailangan. Lalo na anyat lumabas sa survey na maraming Pilipino ang nagugutom sa kabila ng iba't ibang programa ng pamahalaan laban sa kagutuman. Dahil dito hindi raw dapat agad-agad masususpende ang distribusyon ng AKAP lalo na't maaring umalma ang mga benepisyaryong matagal nang umaasa rito bilang pantawid sa pang-araw-araw nilang pangailangan. Nabatid na nitong nakalipas na linggo ilang grupo ang naghain ng petisyon sa Korte Suprema na humihirit ng Temporary Restraining Order o TRO sa pagpapatupad ng AKAP dahil nagsisilbing congressional pork barrel daw ito. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Laas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad DWIZ Patrol Report. Ronda naman tayo sa probinsya. Isa na namang street-level individual timbog sa drug by bust operation sa lungsod ng Tugigaraw din po sa Cagayan. Alamin natin ang detalye mula kay Kuyang Ronald Idol Domingo. Isa na namang street-level individual ang nagtipok sa illegal drug by bust operation ng Cagayan sa barangay Centro 5, Tugigaraw City, Cagayan. Ang naturang SLI ay kinilalang bilang si Aka Mario, 29 years old, freelance bartender at residente rin sa naturang lungsod. Ang operasyon ay pinangunahan ng mga kasapi ng Tugigaraw Component City Police Station sa ilalim ng pamumuno ni Police Captain Hector Dakpanan, katuwang ang 1st Cagayan Provincial Mobile Force Company na nagresulta sa pagkaresto ng suspect matapos nito nga magbenta ng isang piraso ng heat shield transparent plastic sachet na naglalaman ng isabuk sa isang kooperatiba. Ang mga nakumpiskang ebidensya mula sa suspect ay isang piraso ng heat shield transparent plastic sachet na naglalaman ng pinanginang shabu by bus money na 1,000 piso, isang unit ng cellphone. Ang pagdodokumento sa mga nakumpiskang ebidensya ay isinagawa sa mismong lugar ng operasyon sa presensya ng arestadong suspect at nasaksihan ng halal na operasyon, nasaksihan ng mga opisyal at kinatawan mula sa Department of Justice. Ang suspect at ang mga nakumpiskang ebidensya ay dinala sa Tugig Component City Police Station para sa dokumentasyon at tamang disposisyon. Ang mga kinakailang dokumento ay kasalukuyang inihanda para sa pagsasampa ng kaso sa suspect. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat sa Simpilang May Tudong Lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinoy Gising! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ, balita sa ibang bansa. Patay ang 5 katao matapos ang pagsabog sa isang minahan po sa may northern Spain. Ayon sa otoridad, 4 na iba pa ang sugatan habang wala namang natawang sugat ang 2 minero na nasa northwest ng Madrid. Nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad hinggil sa naging sanhi ng pagsabog. Ito na ang deadliest mining accident sa Spain mula pa noong 1995 nang masawi ang 14 na katao. Pinoy Gising! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Di meron ako script. Ayan, okay, game. Go! Sa balitang sports. Hindi ka natatawa. Pakainis naman ko. Ito. Serious to, serious. Uy, buo na yung pangalan mo. Larmaine Barreto. Serious sports, na. Sports, ano na yan? Sports reporter na yan. Dali, 555 na. Teka lang, natawa ka. Sa balitang sports. Darmaine, Barreto, wag ka tumawa dyan. Tatalikod kami. Go. Go, go, go. Naitala ng Golden State Warriors ang kailang pinakamataas na puntos ngayong 79th regular season ng NBA matapos talunin ang San Antonio Spurs.
Huwag kang tumawa, Darren! Panoorin mo na lang. Ay, pakita nyo ngayon dalawang ito ang mga nakatalikod sa akin. Di ba? Tuloy mo na, sige na, go. Ayan ang mga nakatalikod sila sa akin. Oh. Ayan, Tuloy mo. Sa score na 149, dagdag pa ako ng isa, 148 lang pala. Uy, mawalan tayo ng oras. Bilisan Teka mo. lang, natatawa ka. Okay, sa score na Bala ka din mapag-showbiz. Kaya mo yan! Dali! Kaya mo yan, sports lang yan! Uy, wala na tayo oras. Naiiyak Bilisan mo na na. ako, teka lang. Bilisan mo. Walang iya kayo. Teka, ginusto ko to eh. Tiisin mo! Tiisin mo yan! Kaya mo yan! Time check, 5:57 na. Ito na, sa score na 148-106, pinangunahan ni Brandon. Putz, siya ang hirap naman pangalan yan. Sa'yo na lang yan. Pinangunahan po ni Brandon Posilensky ang kupunan kung saan nakuha ito na 27 points habang si Moses Moody naman ay may 20 points. Tawa si Baker. Sinundan po ito ni Buddy Hield na may 19 points at Draymond Green. Papawisan na naman ako dahil may 14 points. Dahil dito, nananatili pa rin po sa 6th place ang Warriors sa Western Conference ng NBA. Kasi tawa ng tawa eh. Gising! Ito na. Sa showbiz, Hindi intro mo niya na. kinaya. Yung pangalan, munting pa mapamura sa Munti ka mamumura yung paano, pudsin ka eh. Kaya nga eh. Buti na lang binasa agad. Baka binalibag ko na agad. Baka may masabi. Baka mamaya ano pa masabi ko eh. Oo nga. Kaya showbiz. sa ating showbiz, Carla Abellano Ito na. inaral mabuti ang pag-freeze ng kanyang egg cell. Alamin natin yan. Kanino ba? Kay Daryl, kay Anton? Kay Daryl. Okay, Daryl. Oh, go. Ayan o, script. Go! Oh, ito na nga. Ito na. Okay, game. Ito, gagawa ko na ito eh. Mabilis na lang, 5:58 na. Inamin ni Carla Abellana. Nagawa siya ng matinding research sa egg freezing bago niya ginawa ang naturang bagay. Sa paggamit ng kanyang Instagram, sa pamamagitan ng kanyang Instagram account, hinento na... Tumawa! Ikunento ng 38 anyos na aktres ang kanyang pinagdadaanan na papamafreeze ng kanyang egg cell. Inilarawan ng aktres na sa isang transformative ang kanyang naging experience Oh, pause na. sa kanyang journey sa egg freezing dahil nangangailangan ito na matinding research, emotional preparation at support system. Noong nagdesisyon na siya na gawin ang naturang bagay, alam na raw niya na kailangan niya ng right team kung saan nakuha niya raw ito sa grupong Conceive IVF Manila. Kasabay dito ang pasasalamat ni Carla kay Dr. Edna Lin Yao dahil sa matyaga nitong pagpapaliwanag at pagsagot sa bawat tanong niya. Umuka pa dyan kung saan alam umano nito ang lahat ng mga tanong niya. Na-amaze din daw siya sa professionalism at compassion ng kanyang buong team kung saan naging mas madali umano ang lahat dahil sa galing ng mga nurse habang siniguro naman ni Dr. Zhao na lahat ng detalye ay talagang na-handle with care. Mga top-notch din naman ang lahat ng kagamitan na ginamit sa kanya kung kaya't naging safe ang kanyang pakiramdam sa buong proseso. Samantala, bukas naman kami sa panig ng taong nabanggit. Yun ay showbiz ni Anton. Ayan na. Alas 6 Hoy, na. sakto na alas 6 ng morning bago po kami magpaalam. Magpatama quote po muna tayo. Huwag niyong gagayahin si Anton. Yun lang. Walang magbabago. Kung wala kang gagawin, huwag kang maghintay na may magbabago para sa'yo. Kailangan mo magsumikap para mabago ang sitwasyon mo at magpahinga para magkaroon ka ng boses, Daryl Justin. Guys, I just want to say thank you. It's my first year anniversary sa Aliw today. Oh, hindi joke yun. Hindi joke yan. Talaga ba? First year ko sa Aliw today. Congrats Aliw Salamat. Cares talaga kaya nagtatagal. Hashtag Aliw Cares. Dahil dyan, pizza tayo mamaya. Yes, Ayan. sir.
Yan na po ang kalipunan ng mga balita. Ito na po sa Pinoy Gising. Mabilis lang. Babati lang kami. Ito, hindi namin alam kung April Fools talaga to. Hindi. Happy birthday, Onin! Happy birthday, Oo Nino! nga. Oy, macho! Ayun o. Ayun o. Ayun. Happy birthday, Nino! Mukha naman Kami, tawag niya si Oni. Production Editor Supervisor sa Aliw Channel 23 at DWIZ. Onin, happy birthday. Kung April Fools man yan, lagot ka. Susunod na po ang programang Pasada Balita kasama si Drew Nasino. Kami po nyo nakasama, Daryl Justin. Larmaine Barreto! At, o sino ka ba? Hoy, Dali na, OT na tayo. Teka lang! Oh. Bakit ba? magkakaya ka susunod! Yan yung susunod na Virtual dyan. lang to. Nagbabalita ng tama. Nag-iikot ng tama! Kita-kits sa Randa, good morning. Tayo nang isigaw ang sigaw ng sambayanan. Pinoy Gising! Bangon na, tayo na! Dahil ang dami nang nangyari. Alamin ang mga balita, alamin ang mga latest. Live na live sa DWIZ News Nationwide, DWIZ News TV at Aliw Channel 23. Nakalive din sa lahat ng DWIZ Digital Channels. Sino at ano ang mga pinag-uusapan sa lahat ng mga tumpukan? Sino ang mga trending at viral? Hisingin ang mga ugat, gisingin ang mga dugo. Kasama sina Daryl Justin at Larmaine Barreto sa Pinoy Gising!